Kung isa ka sa mga nagtatanong kung kumusta na nga ba ang Boracay Island ngayon, kung kumusta na yung kalinisan ng kailang karagatan, kung kumusta na yung quality ng tubig ho nila, yung quality ng kailang area. Kung ikaw ay nagtatanong kung malinis pa rin ho ba ito, kung ito ba safe pa rin paliguan, kung ikaw ay isa sa mga nagtatanong kung maganda pa rin ba sa tingnan sa ating mata, no? Kung maganda pa rin ba ang view ng Boracay Island and Boracay Beach Resort sa likod or despite sa napakaraming mga tourist arrivals ho sa kanilang lugar. Well, all I can see is yes naman, malinis pa rin naman, maganda pa rin naman, recommended pa rin ho siya, no? So marami ho tayong mga nakikitang mga tao rito nag-i-enjoy naman sa pagpaligo ho nila sa lahat ng station, no, napuntahan ho natin, station 1, station 2 and the station 3. So lahat ho talaga nag-i-enjoy sa pagtatampisaw sa papaligo, no, nila sa kanilang mga anak sa dagat. Pero ako naman ay hindi ako naligo ho rito sa area, gawa nung parang syempre maraming tao, tapos mababaw. Ang kaibahan kasi ng Boracay Island or Boracay Beach Resort sa ibang mga beach resort, no, sa Pilipinas, like Guimaras, pwedeng Samal Island, Davao, sa Siargao di pa napunta pero tansya ko ang Siargao wala silang shoreline na kagaya sa Boracay na napakalapad, napakalawak at napakataas. Pero yun, Panglao Bohol, no? So yun, mga karamuan ng Camarines Sur. So marami ko napuntahan mga dagat ho rito. Talagang masasabi ho talaga nating very distinct and unique itong si Boracay Island kasi napakahaba ho ng kanyang shoreline, no, ng kanyang napakahaba at napakalapad ng shoreline ho niya. Kaya itong lugar ng Boracay is hindi lang siya pang pamilya, pang sports pa. Ibig sabihin pang talaga siya, applicable or recommended ho siya for all ages, no. Pwedeng magtampisaw, maligo rito yung mga batang maliliit, may mga edad, 'di ba, mga senior citizens, lahat, no, para all ages ho talaga dito pwede mag-enjoy, magtampisaw, magpaligo. Pero nga lang sa akin naman sa case ko naman is parang mas gusto ko talaga yung malalim. So dito sa Boracay kailangan pang dumaan sa may tulay or sumakay ng bangka para mag-enjoy, no, sa malalim na tubig at maglalangoy-langoy. So, syempre, meron naman palang lugar dito sa Boracay na na-discover ko na pwede ho talagang maligo dito kasi unang-una walang masyadong tao. Tapos kunyari conscious ka sa iyong katawan, no, kasi hindi ka nga macho, 'di ba? Wala kang six pack abs. So hindi ka talaga pang bikini type, no, na swimmer. So nakakahiya sa part ko. So parang medyo awkward, no, na hindi maganda yung proportion ng katawan. Kaya ang ginawa ko, doon ako pumunta sa aking nadiskubrihang hindi naman siya ganun kaliblib kasi may mga nagpupunta rin naman ng mga tao. Yun nga lang ay kahit pa accessible siya pero medyo may kalayuan ho siya, no, sa station 1, 2 and 3. So ho siya, located ho siya sa may barangay Yapak, sa Puka Beach, unahan pa ng konti. Tapos ngayon mas gusto ko dito kasi siya, malalim yung tubig. Siyempre malinis din naman pero feeling ko talaga di hamak na mas malinis ho itong tubig dagat ho nila dito kumpara doon sa may Boracay, no, sa may Long Beach ho nila sa may station 1, 2 and 3, gawa nung walang masyadong establishments. Actually wala ho talagang establishments. Walang mga nakatayo ho dito ng mga hotels and resorts. Tapos kunti lang din yung mga taong napupuntahan and madalas, no, walang makikita mga bata no, mga toddlers, kundi puro mga adult ho rito na capable or talagang physically fit na pwedeng maglalangoy-langoy. So yun ang gusto ko, gawa nung yun nga hindi siya masyadong crowded area. Tapos sure ako na mas malinis na di hamak, no. Malinis ang ang shoreline ng station 1, 2 and 3. Pero alam ko talaga dito di hamak na mas malinis kasi ang pruweba ko doon dahil nga siya wala nga siyang establishments, walang mga hotels and restaurants and walang masyadong mga tao. Pero ito lang naman is optional lang ho ito, ha. At hindi ko rin naman kasi alam kung hanggang kailan to dito mananatili itong area na to dito sa Puka Beach na walang tao, walang mga establishments. Kasi as of this moment na ako yung nagva-vlog ho nito ay meron akong nakita mga gwardiya ho dito, parang binabantayan ho nila yung lugar na hindi ma-trespass ng mga tao kasi or ng mga mamamasyal or mga naliligo kasi meron siyang area pala dyan na protect. I mean parang may nagmamay-ari na daw na soon to be ay made-develop siya into something na parang gawing resort, no. So yun, kumbaga at least meron akong experience ho dito, meron akong remembrance and memories na
hindi pa siya na-develop. So just in case or just in darating yung time na magkakaroon ho ng development ho dito, magkaroon ng mga establishments in mga magiging commercialized na tong area dito, hindi natin alam kung anong gagawing development ho dito. Kahit pa sabi natin private, pwede din private resort, no? So ibig sabihin ho nun ay hindi na tayo makaka-access basta-basta. For example, sa may New Coast and New Coast by Mega World and sa may Fairways and Blue Waters, di ba? So yung area na yon ay kahit pa pwede siyang ma-access, for example sa New Coast, pwede namang ma-access yung lugar ho nila, pero yun na nga, parang detour ka lang, parang magsha-shopping ka, pwede ka rin maligo sa kanilang swimming pool, or ibig ko sabihin na makaka-access ka naman sa New Coast area, sa New Coast Mega World, pero parang hindi ka makakaligo doon sa kanilang private resort, sa kanilang sa shoreline or beach line or beachfront. Gawa ng exclusive lang ho yata siya sa mga nag-check-in, no, na mga taga doon sa kanilang Belmont Hotel or Savoy Hotel, kung ano yung mga hotel ho nila doon or mga accommodation. Tapos ang ginawa ho natin, yun nga, dito nga tayo sa may Puka Beach, unahan pa. I don't know kung binong pa rin ho ba to sa Puka Beach, basta kay Puka Beach doon na yung pinakabunga din, no. Pagkatapos mong baybayan yung yung highway mula sa may Barangay Yapak, tas bunga din may nakalagay Puka Beach, welcome to Puka Beach, Yapak, Boracay Island. So ito area na to dito, wala masyadong tao, no. Parang pala siya, hindi naman siya ganun ka virgin area or untouched area kasi may mga nagpupuntahan na nga ho dito. In fact, marami akong nakikita ho dito na mga dumadaong, no, na mga parang siya, parang naga-island hopping. Tapos ligo-ligo, tampisa ng mga 1 oras, 2 oras hanggang sila iaalis na naman ulit. So yun, bali yun lang. Kumbaga, since ako yan nakapunta ng Boracay, it's my second time ba raw, no? Kahit hindi naman na itatanong, sasabihin ko na lang na itong lugar na to dito is para to sa mga gustong maglalangoy-langoy, no? Gusto talaga magtampisaw, maligo. Walang masyadong dagat, 'di ba? So dito pwede ka bikini, maraming nagpapanty lang ho dito, no? Two-piece, ganun. So, ibig ko sabihin, siya, baka may dyan baka mayroon tayong mga nanonood dyan na medyo hindi confident sa kailangan mga body figure, no. So yun, pwede tayo dito. For example, ako hindi ako confidence, no, wala akong abs, so hindi tayo macho, kaya pinili ko dito kasi yun na nga, unang-una malalim, paborito ko talagang maglalangoy-langoy. Tapos sa pangalawa, walang masyadong tao, no. So pwede ako ditong mag topless and naka boxer short or naka swimming trunk lang. So which is okay, no. Sobrang happy ako dito sa lugar na to. Kumbaga, paano makapunta ho dito? Syempre, sakay lang ko kayo ng e-trike or multicab, basta anything, no. Kung nakabili kayo ng card sa hop on, hop off, pwede rin, no. So kung sa e-trike naman or sa jeep or multicab, nasa 15 pesos ang pamasahe sa multicab na sinakyan ho natin. Pero sa naman sa e-trike is parang 20 yata. Pero hindi naman yun, hindi na mahal yun. Nakarating ka nga ng Boracay, di ba? Mahal kaya ng ibig ko sabihin hindi ganun ka halos walang mura na makikitang accommodation sa Boracay. Ako nga nakuha ko pinakamura na talaga yun, 1,300. Di ba? Hot and cold shower, tapos magandang kwarto, air condition, yun lang. Wala nang walang mga complement na mga kasamang breakfast, wala lang, basta meron lang matulugan. So 1,300 pesos na napaka-komportable, napaka-decente naman na tulugan na mauwian sa gabi. Tapos yun, okay na yun sa akin. Tapos meron silang buffet rito sa Boracay na pinakamura 295. Ang galing, meron 395 yata, basta masarap siya, 395. Mura na yun para sa Boracay na area. So yun lang, bali ito lang ko sa inyo, tinuro ko lang ho dito sa inyo, baka meron diyan nanonood sa inyo na pupunta dito sa Boracay, tapos gusto niyo nga tampisaw, maligo, maglangoy-langoy. So dito kayo dito sa may Puka Beach unahan, no, sa may Barangay Yapak. Pinakadulo na ho talaga to ng Boracay Island. Dito mo makikita malalim ang tubig ho dito, malinis. Ibig ko sabihin na mas malinis compare sa Station 1, 2 and 3. Yan lang naman, so that's all for this video. So ang tanong ho ninyo, malinis ho ba ang ang Boracay Island? Siyempre malinis pa rin naman, in fairness na. So marami tayong nakikitang nagtatampisaw, naliligo sa may yun na nga, Barangay Manok-Manok, Barangay Balabag, and Barangay Yapak. Still sa kailang white sand, long white sand beaches and fine beaches or fine sands. So maraming thank you, sana ay nagustuhan ho ninyo, sana ay nakatulong, and bye bye, and ingats. Baka may mga katanungan pa kayo diyan, mga curious, try nyo mag-comment diyan. Baka meron tayong maisagot sa inyong mga katanungan about accommodation, pagkain, magkano yung gastos, ilang araw pwedeng manatili, parang gano'n, anong pwedeng gagawin, anong mga dapat gawin sa Boracay. So let me know in the comment box pag meron kayong ganong mga inquiries dito sa lugar na to, Puka Beach.
So yun lang siguro, maraming thank you sa mga nanonood dyan. So ano, sasamahan ko kayo dito sa dagat, itutur ko kayo dito para makita nyo kung gano'n siya ka clean and green. Ito pa lang po ka-beach ay ano siya, kasama siya sa destination ng mga nag-island hopping dito sa Boracay. Sama ko lang kayo dito, pakita ko lang yung ano, yung ganda ng ano, tubig dagat nila. So ito siya sa Mati City, Davao Oriental, Davao Region, Mindanao. Medyo hawig ang kanyang setup. Yan, hindi siya pino ang buhangin pero may pagkaano siya, yellowish na brownish na iwan. Hindi siya white ha, hindi siya yung talagang puting-puting pinong-pino kagaya sa ano, Bulabog, Manok-Manok and doon sa may station 3, I mean station 1. Ano siya, medyo makakapal yung kanyang ano, granules or textures ng ano, ng kanyang buhangin. Ano ba yan? Kulay dilaw ba yan or orange or something, no? Basta. So ito yung ano, hitsura ng tubig. Malinaw siya. So ito siya, hawig, hindi lang sa Mati City ang kanyang may pagkakahawig ng shorelines and seashores, kundi maging sa Kaputian Beach, I mean Talikod Beach, sa beach ni Kapitan, sa Talikod Island, Island Gardens of Samal. So yun lang, maraming thank you. So hindi pa tapos yung gumagawa ng ano, no, yung picture taking purposes. Mag-time check ko tayo, alas 4:40 ng hapon. Yan, may mga nangaligo. Yun. So yun lang, recommended ko to dito, Puka Beach, Barangay Apaca, Boracay Island, Philippines. Bye bye and ingat.